is the church of the life of God in the divine truths of God. Ay! Sounds like born again. Sounds like sulpot. Sounds like protestante. Ilang taon na yan? Tanungin ko nga dito. Ilang taon na yan? Ilang ha? Ilang taon na yan? Ilang taon na yan? Tiyak, hindi kilala ni ni ChatGPT ito ngayon. Ilang taon na yan? Di alam ni ChatGPT. Kung tutukoy mo ang pangalan nila sa totoo lang, walang kilalang official na simbahan sa history na eksaktong ganyan ang pangalan. Sa madaling salita. Ay! Kakasulpot nga. Ang sabi kung ang tinutukoy mo ay yung pangalang El Iglesia del Vida Dios en la Divina Verdades de Dios, sa totoo lang walang kilalang opisyal na simbahan sa history na eksaktong ganyan ang pangalan. Di ibig sabihin, wala talaga. May isang simbahan na medyo kahawig ang pangalan na madalas mapagkamalan. La Luz del Mundo. Buong lumang pangalan, Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad. Founded 1926. Sa madaling salita, Rafael. Sa madaling salita, kung yung napagkakamalan is 1926, edad ngayon 100 years old, wawa naman. Hindi ito, nasa siguro mga 1930s. Siguro mga 1930s to. Kakasulpot lang itong iglesyang ito. Hindi ito yung hindi ito yung tatag ni Kristo. Siguro kay ito kay Kibulo ito O kaya tangang Kibulo yata itong samahan na ito. Search nyo ang First Bishop of Catholic of Rome. Yung source namin may evidence. Ang source nyo naman, laway lang. Ay! Hindi ko makalimutan yung tinanong ko si Bulambaw dyan. Diyan sa AI na ginagamit mo, tanungin mo nga Bulambaw, who is the first bishop of the Christian in Rome? Ang sagot ni Bulambaw, wala akong pakialam. Bulambaw, hindi ko naman after kung may pakialam ka o wala Ang sa akin lang naman, show me, read it, and we will hear it. Papakinggan namin kung anong isasagot ng AI mo. Ang sagot naman ni Efraim Bulambaw, wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Hindi mahalaga sa akin kung sino ang first bishop of Rome. Sabi ko naman kay Bulambaw, hindi ko naman issue kung mahalaga ba sa'yo. Hindi naman ako nag-after kung mahalaga ba sa'yo, walang kwenta. Nagdidiskusyon tayo, naka-live tayo. Ibigay mo sa akin yung sagot ng AI na paborito mo. Who is the first bishop of the Christian in Rome? Ayaw talaga ni Bulambaw. Ang sabi niya, matigas ang ulo mo. Wala akong pakialam. Yung salita, hindi niya nais na marinig ng karamihan na ang first bishop of the Christian in Rome was the Apostle Peter. Ayaw niya malaman yon. Kaya sabi niya palagi, wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Sabi naman ni T405, ang tunay na pagtalikod ay ang aral ay lumalayo sa turo ni Kristo. Tradisyon ng tao ang pinaiiral at hindi na nakabatay sa kasulatan. Sabi niya, ang pagtalikod ay ang aral. Ang aral, hindi nakakatalikod yung aral. D405.
Kung may common sense ka, hindi pwedeng tumalikod yung aral. Paano talikod yung aral? Aral. Mas makakatalikod pa yung tao kaysa aral. Ano ba naman to? Ngayon, sabi niya, tradisyon ng tao ang pinaiiral. Natural, may tradisyon ng mga apostol eh. Basahin natin yung Bible. Ano na Bible ha? Ito. Ito tayo sa Bible tayo. Second Thessalonians ba yun? Second Thessalonians chapter 2 verse 15. Ano sabi dito? Ano sabi dito ha? Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught. Sino yang ye dyan? Sino yang ye? Tao ba yang ye? Tao ba yan? Mga kapatid, magsipanindigan kayo at panghawakan ninyo ang mga tradisyon na aming itinuturo. Aming. Sino nagsasalita? Tao o hayop? D405? Sino nagsasalita dyan? Tao o hayop? Ang liwa-liwanag tao nagsasalita dyan eh. Which ye have been taught. Which ye. Sino yung ye? Aming. Sino yung aming? Mga tao, mga hayop. Ilipat natin sa Sa 3:6. Ano sabi sa 3:6? Now we command you, brethren. Ngayon, inuutusan namin kayo, mga kapatid, in the name of our Lord Jesus Christ, sa ngalan ng ating Panginoon na Jesucristo, that ye withdraw yourself, na kayo ay lumayo, from every brother, sa bawat kapatid, that walketh disorderly, na hindi sumusunod sa ating katuruan, and not after the tradition which he received of us, at hindi sumusunod sa tradisyon na inyong natanggap sa amin, na kanyang natanggap mula sa amin. Isinututulong tradisyon, tao yan, hayop. Ano ba naman to? Utak, mulinaw. Ang liwa-liwanag, Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which you received of us. At ibasahin sa magandang balita, Biblia ito. Ano sabi sa Biblia? Mga kapatid, inuutos namin sa inyo na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na layuan ninyo ang sino mang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga turo. Ano yung turo dyan sa King James Version? Tradisyon. Sa mga tradisyon na ibinigay namin. Sinong namin? Tao o hayop? Ito yung problema sa mga protestante kasi mga protestante kayo, hindi nyo naiintindihan yung mga pinagsasabi ninyo. Sana kung magpapiling-piling magaling, naiintindihan nyo naman yung mga sinasabi ninyo. Tapos, yung sinasabi nilang katuruan ng tao sa Marcos 7:7, tradisyon na, anong tradisyon yun? Yun pala ay mga tradisyon ng mga Hudyo na sa halip bigyan ng tulong na pera ang kanilang mga magulang, sasabihin nila, hindi ako bibigay ng tulong sa inyo. Kasi itong pera na ito, para to sa templo.
Yon ang sinasabi ni Kristong tradisyon na kinokontra niya. Yung tradisyon ng mga Hudyo na sa halip tulungan yung mga magulang, ang sasabihin nila, hindi ka namin tutulungan kasi ang perang ito ay para sa templo. Yon ang specific na tradisyong tinutukoy. Ba't nyo idadama yung iba? Ang tawag dyan, fallacy of equivocation. Palibhasa, mga palasyos talaga kayo. Straight to the point. Napaka-palasyos ninyo. Straight to the point. Ha? Wala kayong alam. Hindi nyo naintindihan mga pinagsasabi ninyo. Oh, liwaliwanag oh. Yang turo na nakalagay dyan. Ano yan sa King James Version? Not after the tradition which he received of us. Not after the tradition which he received of us. Alam nga, sino magtuturo ng tradition? Manok? Natural tao magtuturo. Ha? Tao magtuturo tradisyon. Tinuturo nga ng mga apostol eh. Sabi ni Apostol Pablo eh, layuan ninyo ang sinumang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga tradisyon na tinuro namin sa inyo. Ano yun? Yan ang malaking problema. Basta mga protestanteng walang alam sa Biblia. Napakapiling nyo ang gagaling-galing nyo. Pero wala kayong alam. Wala. Hindi na sana kasi magpiling magaling eh. Tanggapin nyo na lang kasi kulang ang kaalaman ninyo, di 405.